Magandang umaga po sa inyong lahat. Everyone's happy? Happy? Pakitaas po yung mga kamay ng mga happy people. Okay. Dapat tayong lahat kasi sabi po nila, di ba, kasama sa listahan sa buong mundo, ang Pilipinas ay isa sa mga happiest country. Hindi lang people, but country. Pag sinabing country, the whole itself, hindi po ba? Happiest country on earth. Napakaganda ng mga, tawag yun? Record yun, di ba? Totoo nga naman. Nakita niyo po ngayon yung nangyayari sa atin sa Pilipinas. With all the calamities, yung mga baha, no? Lahat ng mga bubong lumilipad, nagagawa pa nilang mag-video at maririnig mo sa video, nagtatawanan pa. So, hindi talagang ang mga Pilipino ay pinagpala sa mga ganyang klaseng ugali. No? Yung character ng isang Pilipino na dapat nating pagmalaki. Ate Rox, dapat hindi masira yan kasi wala akong kodigo dito. Pasensya na po. Anyway, yung kinanta po natin kanina, no, yung Trust and Obey. Nung pong napakatagal na yung kanta na yon, pero nung isang beses, nagpaano ako nung album ni Don Moen. Tapos nung tumugtog yun, parang iba yung dating sa akin, nag-strike siya sa akin. Sabi ko, trust and obey. Because there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. Biglang nag-sink in siya sa akin. Tapos sabi ko, oo nga naman, Lord. At dun po ako na-inspire, na binigyan ako ng message sa pamamagitan ng awit na yon. Awit na sa akin mismo in-address ng Lord, and I do believe na magiging para sa ating lahat. Okay? Sa ating text. Ang sabi po sa text natin, John 15, chinap-chap ko po siya kasi mahaba po pag hindi ko chinap-chap. Okay. John 15 verse 7 and then 10 hanggang 11. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be given for you. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you so that my joy may be in you, that your joy may be made full. Okay. Bless nga po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Okay. May picture ako ipapakita. Medyo maliit at medyo pixelated talaga siya. Natuwa kasi ako dun sa merong dun sa PowerPoint na pwede mo palang bago-baguhin yung art, parang art, ganyan, photo, ganyan. Sabi ko, ang ganda. So, natuwa naman po ako. Di ba? Masaya, ang bata. Napakasaya talaga maging bata, no? Walang iniisip. Kahit itong bagyo, iniisip niya yung tubig dun eh. Swimming pool. Ayan. Eto, gustong-gusto ko tong picture na to. Sabi ko, kahit pixelated siya, hindi maitatago yung saya sa picture na yan, no? Hindi maitago. Then, actually, hindi talaga yan ang photo na pinaglaruan ko. May photo talaga akong pinaglaruan. Anyway, gusto kong ipakita. Ang saya nila, di ba? Eto, walang muka. Pero kita pa rin ba yung saya sa moment na yan? Saya. Pinaglaruan ko to. Sino yan? Kita niyo ba yung ngiti ni tatang ko? Kahit ganyan ng at saka ni Irene. Kitang-kita, di ba? Sabi ko, kahit pala pa anong laro ang gawin mo sa isang picture, pagka na-capture yung moment na talagang napakasaya, ang saya. Sabi ko, sana, hindi na lang nabura. Sana lang yung moment na yon nag-stuck na lang nung araw na yon. Hindi na nawala. But then again, kasi buhay pa tayo. Talagang ang araw, lilipas at lilipas. At tayong lahat, we desire happiness sa buhay natin. Amen? We just don't desire it, we pursue it. Gumagawa tayo ng lahat ng paraan para maging masaya. Diba? Para maging masaya. Even na merong mga gulo sa paligid, laging may masaya. Sa araw po na to, actually, birthday ni Ima. At saka nung kapatid ko, sinundan ko. Sabay sila ng birthday.
Sabi ko, paano pa kayo maghahanda? Lubog na nga. Hindi, kailangan ituloy. So, people really have time to find a moment na maging masaya talaga. Lalo na pagkasama mo yung family members mo. So, sana yung mga pictures na yon, kung pwedeng i-stack mo siya, lagi na lang yung ganun ng moment sa buhay. Pero hindi po pwede, di ba? Okay, ang title natin, kanina pa naghihintay. Ang sabi, full joy. Yan. Although we desire happiness, God also wants us to be happy. Amen? Kontento na ba kayong maging masaya lang? Ang God hindi kontento na maging masaya ka lang. Kasi gusto niya for you, for us all, to have full joy. Yan ay promise niya. For us to have full joy. Hindi lang basta masaya. Okay? Ngayon, kung full joy, dapat, dahil yan ay pinangako niya sa kanyang mga anak, mga tinatawag na Kristiyano, kailangan pala ang ating definitive adjective na ginagamit sa mga Kristiyano ay joyful. Hindi bitter, hindi envious, hindi negative. Dapat ito pala yung definitive word na kailangan nakaakibat sa isang Kristiyano. Joyful. Ano po bang pagkakaiba ng joyful sa happy lang? Okay? Kuya Lem, bakit ka masaya? Yung unang papasok sa isip mo. Blessed siya. Ate Irene. Because they are saved. Happy sila. No, you should not be happy for that, but you have to be joyful for that. Kasi pag happy daw po, ang happiness depends on some circumstances. Good and positive circumstances. Paano ngayon kung wala ng good moments? Magiging joyful ka pa ba? Ang joy daw po, being joyful, o yung meron kang capability na even despite ng may kalungkutan, may problema, there is still joy. Yung joy kasi, hindi siya visible. Kasi pag masaya ka, kitang-kita sa mukha. Yung joy, even wala, hindi makita sa mukha mo, there, nandun siya sa puso mo. You can still find it within you, sa puso mo, na may joy doon. Kahit sa kamatayan pa ni tatang, sa kamatayan ni nanay, ni kuya, sino man, pagka-break ni boyfriend, you still have joy. Dapat may ganun tayo. Kasi yun ay pinangako ng Diyos. Ngayon, Ate Irene, bakit naman Kristiyano ako na ang tagal-tagal na, pero yung pinapangakong sinasabi mo na hindi ko naman maramdaman. Parang hindi ko yata nakikita. Happy lang, happy. Parang walang joy. Bakit kaya? Bakit? Nagsisinungaling ba ako? Nagsisinungaling po ba ang Diyos? Okay. Ang sabi po sa John 10:10, ito madalas natin tong pag-usapan, di ba? Paborito ng lahat. Huwag na natin basahin yung nakaputi, yung yellow na lang. Ang sabi dito, I have come that they may have life and have it to the full. Ito po yung parable ng The Good Shepherd. Pero sa bandang huli, dito na sa verse na to, pinaliwanag niya na sino yung shepherd. No? Kung ano yung kayang ibigay ng Good Shepherd. Sino po bang Good Shepherd natin? Jesus Christ. So kung anong kayang ibigay ng ating Diyos na sinasamba? Full joy. Sabi dito, I have came that they may have life. Magkaroon ka ng buhay. Mabuhay ka lang? Hindi sapat sa Diyos yon. And have it to the full. Kumpleto. Minsan kasi, etong verse na to, napagkakamalan na yung fullness dito is full kasi maraming pera. Maraming pagpapala. Ang mga tao, nakafocus sila dun sa full na lahat ng gusto nila nandoon. Yun yung full. Sa ibang version po, ang sabi po diyan, I came that they may have life and have it abundantly. Pag narinig nating abundance, akala mo yung lamesa punong-puno ng pagkain. Yun po kasi lagi ang mentality, no. Tapos ang sabi pa dito mas malinaw, sabi niya, give them a life and satisfying life. Diba? Satisfied. May mga mayayaman, are they satisfied? Hindi. Hanggang ngayon, bilyon na yung nandun sa kanilang kaban, sa kanilang bangko,
Ilang mansyon na meron sa kung saang lugar, pero hindi pa sila satisfied. They still want for more. Diba? So, ibig sabihin, yung pinangakong ito, hindi pa nila nararanasan kasi they still want for more. At higit sa lahat, parang minsan tayo pa yung, parang nasa kanya na lahat, hindi pa rin siya masaya. Diba? Natatanong niyo yun? Siguro kung ako nasa pwesto niya, sikat na ako, marami pa akong pera, maganda pa ako, sexy pa ako, may asawa pa akong ganito. Ay, saya-sago ng buhay. No? Pero sila, bakit hindi sila masaya? They don't understand it. Ngayon, sa ibang verse, fullness. At ang pinakamaganda sa Tagalog, tatagalogin natin. Ang sabi, para magkaroon kayo ng buhay. Buhay lang? Humihinga ka lang? Hindi pa sapat yon. Magkaroon ka ng buhay, ng isang buhay na masagana. Masagana, okay, let's put it in material blessing. Pero sabi pa, ganap. So, full yung happiness. Yan yung gusto ng Lord na magkameron tayo. Kaya, full joy ang tawag dyan. Full joy. Ate, pakipaliwanag pa nga. Bakit nga po ba wala pa tayong full joy? Ang sabi niya, no? In-encourage niya yung mga disciple niya, yung talagang mga sumusunod sa kanya. Alam niyo ba, bakit hanggang ngayon wala pa kayong full joy? Until now, you have asked for nothing in my name. Ask and you will receive, so that your joy may be made full. Humingi na po ba tayo? Or humihingi tayo but we are missing the point? Ang sabi, bakit hindi nasasagot yung mga panalangin? Dahil sa motibo. Masamang motibo. Ginagamit sa kalayawan. Yung pong full joy na sinasabi ng Diyos, hindi sa kalayawan. Satisfying. Okay? So, bakit gusto ng Diyos humingi ka? Sino po dito yung prayerful? Oh, wala na magtataas. Sino po dito yung pag nag-pray, hingi na lang ng hingi? Sobra naman sa prayer, no? Hingi ng hingi. Pero bakit hindi na ibibigay? May reason naman din kasi. Bakit hindi na ibibigay? Makikita po natin mamaya. So, ang reason, bakit binuksan ng Diyos ang office of prayer? Ay napakabilis ng access sa opisina ng prayer. Hindi ka nadadaan sa security guard. Hindi ka nadadaan sa receptionist. Hindi ka nadadaan sa kung sino mang manager o mga alipores dyan. Diretso ka na sa pinaka-CEO. At sabihin mo na, eto kailangan ko. Eto kailangan ko. Promotion! Okay. Bakit niya gusto yon? Kasi gusto niyang maging full yung joy natin. Yan din po yung verse, word na abundant joy. So, hindi lang sapat na masaya ka. Or merong kang galak sa puso mo. Kundi gusto ng Diyos, nag-uumapaw pa yan. Bakit kaya? Hindi natin nararanasan. Bilang Kristiyano, pinagpala ka na ng gwapong asawa. No? Nang mabait na asawa. Huwag nung gwapo, mabait na lang. Dito ba pag mabait? Ayan. O, yan. Pag pinagpala ka na ng mabait na asawa, okay? Pero bakit hindi ka pa rin joyful? Parang hindi pa perfect, hindi pa satisfied. Kasi, kailangan, sabi nga, pagka-Kristiyano ka, para makita mo yung view ng Diyos at makita mo yung ibig sabihin ng full joy na sinasabi ng Diyos. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, di ba? Na kung daw po tayo ay tumanggap na sa Diyos, tayo bagong nilalang na. Kalimutan na natin yung dating buhay natin sapagkat tayo bago na, binago na tayo ng Diyos. Ngayon, sa pagbabago na yon, ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind, so that you may prove that what the will of God is, good, acceptable, and perfect. Full joy. Di po ba? Kaya pala hindi natin nakikita kasi yung mindset natin ay iba. Hindi tayo nakafocus dun sa kingdom. Nakafocus tayo sa, anong sabi po dyan? Sa world. Sa maraming issues ng mundo. At yan ay napag-usapan kanina sa Dawn Watch. Laging ang word ng Lord ay nagkakalakip-lakip. Kaya kanina sabi ko,
message ko yun. Kaya hindi po ako kumikibo kanina. Anyway, eto yung dahilan. Masyado tayong focus sa mga bagay, mga issue sa buhay. Kaya hindi natin nakikita yung good, acceptable at perfect will ng Diyos sa atin. Ano po ang will ng Diyos sa atin? Na good na siya, perfect pa siya, at acceptable pa siya for us to have full joy. To have full joy. Paano naman ang dahil di ba madalas ano yung sikreto, ate, paano natin makikita or mararanasan yung full joy na yan? Paano ba, ate? Tingnan niyo po yung title, ang nilagay ko diyan, open secret. Kasi hindi po siya secret. It's been open years, many years ago, panahon pa ni Jesus Christ, open na yung key na yan. Kaso, ayaw natin gamitin yung key na ibinigay sa atin to have a joyful life. Tingnan niyo po, inamag na nga yung susi. Available na siya, andyan na siya. Yung joy, nasa likod lang ng pintuan na yan. Kaso walang gustong magbukas. Walang gustong gumamit ng susi. Ano to? Ano tong open secret na to? It's not a secret. It's open. Nandun po sa text natin. Ang sabi sa 11, "These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, that your joy may be made full." Spoken. Sinabi niya na kung ano yung susi. Para magkaroon po daw tayo ng joy. That your joy may be made full. So sinabi niya na. Pinakita na ng Diyos, sinabi niya na, nung pang panahon niya. Ano daw yon? Nasa John chapter 15 verse 7 onwards. "You abide in me, if you abide in me, and my words abide in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you." Abide in me. Ano pa po sa 10? "If you keep my commandments, you will abide in me," or in love. "Just as I have kept my Father's commandment and abide in His love." Ay, napakasimple. Malinaw po ba? Nakita po ba natin? Kung ano yung susi na sinabi niya, "These things I have spoken to you." Hindi secret. Kasi pinakita na ng Diyos kung ano yung susi para magkaroon tayo ng full joy. Buhay na masagana at ganap. Ano yun? To abide in God and to keep His commandment. Napakadali. Abide in me, and then everything daw po. Whatever. Pag sinabing whatever, anything under the sun. Anything under the sun. I-mention mo na, it will be given. Ito pala yung dahilan. Bakit hindi nasasagot ang prayer natin? Dahil we don't abide. We don't abide. And definitely, pag di tayo nag-a-abide, we don't keep the commandments. At yan yung dahilan. At isa doon, na hindi natin ina-abide, yung tinuro nung nakaraang Friday, the Sabbath day. And then, i-expect mo ngayon ng Lord na ibibigay niya yung full joy sa'yo when you are not abiding. When you are not keeping the commandments. Sa Old Testament po, kung makikita natin, nakafocus lang siya sa 10 commandments, di po ba? Sa Old Testament, nakafocus lang po siya sa 10 commandments. Pero sa New Testament, sinamarize na lang yan. At makikita din po natin dyan, sa verse na yan, kung ano yung summary nung 10 commandments. Okay. So nakita na po ba natin bakit hindi nagiging full yung joy natin? Bakit hindi pa natin siya nakikita? Bakit hindi nasasagot ang mga prayers natin? Sige nga, pag nag-pray ako ngayon dito at sinabi ko, "Lord, pengi pong promotion." Kabukasan may promotion. Tatanong, diba? Leaping with joy. Leaping with joy. And even, hindi na ibigay yung promotion because alam mo yung will ng Diyos sa'yo is good, acceptable and perfect. Even hindi ka magkaroon ng promotion, still may joy ka pa rin sa puso mo.
Walang mawawala. Kahit na na-promote, yung alam mong mas matalino ka pa kesa sa kanya, hindi mawawala yung joy mo. Bakit? Una, hindi naman nawala yung katalinuhan mo eh. Amen? Eh, sip-sip naman yan eh, kaya lang siya na-promote kasi sip-sip naman siya. Fine, kapatid. At least hindi nawala yung karakter mo, yung integrity mo, di ba? Hindi nawala, andyan pa rin. Tunay kang nagtatrabaho nang hindi ka sumisip-sip. Ang sabi pa, eto, yung kanina, sabi ko nga, may tumatawag eh. Okay. Sa 12, this is my commandment. Ano yung utos kanina? Ano yung kanina? Abide in me. Abide in me. So, ito yung direct relationship mo sa Diyos. Abide in me. Ito naman yung pangalawang utos. Sinamari nga po niya yung 10 commandments, di ba? This is my commandment that you love one another. Madali po ba to? Pinagpapawisan na po kasi ako eh. Madali po ba yan? This is my commandment, that you love one another. Pangalawa na po to. Yung kanina, abide God, no? Una sa Diyos. Pangalawa sa tao. Love one another. Madali? Ang hirap. But, ang sabi niya, lalampasan ko na po sa 16, you did not choose me, but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit, that your fruit would remain. Kapag ka nakita sa atin, we love one another, that is fruit pala yun. At gusto ng Lord na mag-remain yung fruit na yun. So when you love someone, hindi napuputol yung love mo sa kanya. Kasi fruit pala yun. Yun pala yung tanda ng fruit na ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos. Okay, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask for of the Father in my name, He may give to you. Simply, bakit hindi nasasagot ang mga prayers natin? We have hatred, or we don't really love our neighbor. Tama lang magtampo tayo. Tao, sabi nga nila tao. Pero wag manatili doon. Kaya mo pa bang ipag-pray yung taong nakapanakit sa'yo? Kaya mo pa ba siyang iluhod sa Lord? Kaya mo pa ba siyang iiyak sa Lord? Baka hindi na. Then, wag mong questionin ng Lord bakit hindi nasasagot ang prayer mo. And at the same time, bakit ang dami-daming dumarating na problema sa buhay mo? Na minsan, nagtatanong ka, bakit ganun? Kakatas lang ditong isa, may isa na naman. Simply because, hindi tayo nag-a-abide sa Diyos at hindi pa rin tayo nagmamahal ng kapwa natin. Kaya walang pagsagot sa lahat ng mga panalangin natin. Pag ba hindi sinasagot ang panalangin natin, may joy? Of course. Pag alam mo naman, itong hinihingi mo is hindi naman to palalo, di ba? Hindi naman kapalaluan, hindi ka naman humingi ng ng Mercedes-Benz eh. Avanza nga lang eh. Hindi pa naibibigay sa'yo, pero alam, yung si Ate Japs nga eh, meron ng tracking business sa Pilipinas, di ba? Hindi po si Japs dito may kakilala akong samantalang di naman yun nakapagtapos ng pag-aaral eh. Tapos ako nga, ang ganda-ganda ng mga track record ko sa school. Tapos nga, ganito ang trabaho ko. Pero bakit kaya hindi? Kailangan ko pa po bang elaborate itong message na to? It's so clear. Diba? Ang sabi nga, ang salita ng Diyos ay parang salamin lang. Pag humarap ka sa Kanya, kitang-kita mo, may dumi ka dito sa may ilong. Tumalikod ka at lumakad ka na, nalimutan mo may dumi ka dun sa ilong mo. Dumiretso ka pa rin. So same thing, etong mga salitang to napakalinaw na pinapakita ng Diyos kung anong susi para for us to have a full joy. Bakit hindi natin nararanasan ng full joy? It is because ayaw nating tumalima sa salita ng Diyos.
Yung open secret po kanina, keyword is abide. Ang abide daw po is yung bear continually. Yung sumunod, di po ba may tinatawag tayong law abiding citizen? Kapag kayong citizen na yon, hindi siya sumunod sa traffic rules, hindi na siya law abiding citizen. Kasi meron na siyang hindi sinunod. Pag abiding, continually sumusunod. Continually ini-embrace niya. Kung ano man yung rules, ano man yung batas, continually yun. Ano pa ibig sabihin ng abide? Withstand, tolerate, accept without objection. Compliance or abidance by the rule. Alam niyo yung acceptance without objection? Sino po dito yung mga may company dito na talagang kada taon, di ba, nagre-renew tayo ng kontrata? Sa amin po kasi, every year, hindi ka pumipirma ng kontrata. Automatic yun. Hanggat hindi ka nagfa-file ng resignation mo, ibig sabihin, continuous yung kontrata mo. So, pagka nag-file ka, ibig sabihin, hindi mo na tinuloy. At every year po yun, kunyari, June ako, na nag-automatic na renew yung kontrata ko. Marami na pong email na papasok sa akin. Ang nakalagay doon, compliance seminar, compliance training. Meron po kaming compliance sa yung dapat na ugali sa loob ng opisina. Email etiquette, pati po yun kasama. Ano pang compliance namin? Yung mga maraming rules, pati yung mga sexual harassment, yung mga salitang nakaka-offend sa lahat po yun kasama sa compliance training. Ngayon, pag hindi mo tinake yun, meron po yung kung hanggang kailan mo lang dapat tapusin. Pag hindi mo natapos yun, ibig sabihin, hindi ka nagko-comply, ayaw mo nang ituloy yung kontrata mo. Tama po ba? So ngayon, pag hindi nag-comply, final warning, hindi ka nag-comply, tatapusin na yung kontrata mo. So same thing din po, yung word na abide dito, kung hindi tayo nagko-comply sa ating Panginoon, mag-expect ka ba ng sahod sa kumpanya kung hindi mo kino-comply yung nila? Ikakat ka nila, di ba? Kinat ka nila kasi hindi mo kinomply yung kanilang rules and regulations. Hindi ka nag-take ng training. So same po doon, hindi lang basta nag-take ka ng training, makita sa'yo na yung tinrain mo, nakikita sa'yo. Kasi kung palamura ka sa opisina, tapos wala kang modo sa mga kasama mo, automatic yun. I-escalate ka sa HR at bukas lang nasa investigation ka na. At maraming panel na ang darating. Marami nang iimbestigahan na nagwi-witness na hindi ka nagfa-follow nitong regulation na to. And grounds yun para matanggal ka sa company. So dito po, ang pinag-uusapan natin, if tayo ay hindi nag-a-abide, hindi tayo nagko-comply sa commandment ng ating Panginoon, and then, anong karapatan natin ngayon? Mag-expect. Kung sa company, mag-expect ng promotion, mag-expect ng salary increment, mag-expect ng sweldo buwan-buwan. How much more sa Diyos? Yun nga lang, napakabait ng ating Diyos. Ano po? Sobrang bait niya. Kahit papaano, kahit na medyo pumapalya talaga tayo, medyo lang ba? Madalas, no? Pumapalya tayo. Pero andyan pa rin ang biyaya niya. Patuloy pa rin ang blessing ng Panginoon sa atin. Patuloy pa rin tayong humihinga. Yun po yung kabutihan. So, abiding is really very important. At ano pa yung keyword doon? Keep. Keep is also continually obey. Tuloy-tuloy. Hindi napuputol ang obedience natin dapat sa Lord. Kung gusto natin ng full joy. At kung gusto natin ang mga prayer natin ay laging nasasagot. Yung word kasi if Kasi sa ibang mga churches, ang turo nila, the Lord is going to bless you, the Lord is going to give you abundant life, the Lord is going to heal you. The Lord is going to give you a good husband. Puro positive. Nakakalimutan nilang ituro yung if you will follow my commandments, if you will abide. Kung gagawin mo to, kung susunod ka dito, kung magiging tapat ka, kung laging may kung Di po ba? Yun yung nakakalimutan kasi ng mga ibang preacher. At nakakalimutan din nating mga Kristiyano. Lagi tayong nag-focus agad dun sa
Alam niyo yung laging seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto Him. Saan tayo nakafocus? Everything shall be added, di ba? Wala ba? Seek muna, at mag-focus muna sa Panginoon. No? Sa kanyang kabutihan, sa righteousness ng Lord. Wala ka pa nga dun andito ka na. Dun sa everything shall be added. Unfair po ba ang Diyos? Malinaw naman po yun, di ba, yung mga instruction niya? Kaya, even nga ang batas natin sabi nila, ignorance of the law excuses no one. Kahit hindi mo alam yung batas, let's say dito sa Riyadh, hindi mo alam ang batas, it doesn't mean na hindi ka excuse. Makukulong at makukulong ka talaga. Sa Diyos, wala na ngang excuse. Exposed na, open secret na, binuksan niya na lahat. Andyan lang ang Bible. Basahin na natin. Kung hindi tayo nagbabasa, may Bible study, may prayer meeting, may mga exhortation, may service pang ganito. Wala na tayong excuse. The key is there. Katakot-takot na susi ang inilatag ng Panginoon for us to have a joyful life. Isang buhay na ganap at isang buhay na masagana at ganap ang gusto ng Diyos na magkameron tayo. Nasaan ngayon ang problema? Nasa Diyos po ba ang problema? Kayo na pong sumagot. No? Alam niyo na po ba ngayon bakit hindi pa nasasagot yung ating pinaka-deepest desire ng ating mga puso? No? Bakit? Because we don't abide and we don't keep the commandments. Pag po sinabing keep, continually obey, ibig sabihin lang po obedience. Ito yung usapang obedience Sa mga anak nga lang Di po ba? Bata pa lang Naku, kung kulang na lang na anak ang sisinghal sa nanay. Inutusan mo ang anak siya, uutusan ka. Wait. Pakihugas yung pinggan, wait. Kaka-wait niya, nainis yung nanay dahil hindi siya sanay na laging may nakabalandrang pinggan. Nanay na nagugas. In a way, inutusan niya yung nanay niya. Ikaw nanay maghugas, hindi niya lang sinabi yun, kaka-wait. So, obedience lang po. Abidance, adherence, and so many synonym word, hindi na po mahirap intindihin yung salitang obedience. Bata pa lang tayo, pag nga sa elementary nun most obedient student. Ang saya mo na, obedient lang, no? Di pa honor yun, Wala pang first, second, third yun. Most obedient pa lang yun. Di ba? Ang saya-saya ng nanay ko nun pag may most obedient ako. Hindi po totoo, wala akong most obedient nun. Big deal po kasi ang obedience sa Lord. Napaka-big deal niya. From Old Testament hanggang sa New Testament, siya na mismo ang nagsalita sa New Testament. Doon po sa ating verse kanina, nakita na natin mismong si Jesus Christ ang nagsabi at nagbibigay ng emphasis about obeying His word, about being obedient. And so, sa Old Testament, ganun din. Bakit big deal ang obedience? Una, ang obedience, pag sumusunod ka kasi, ito yung mga pangako ng Diyos. Basahin ko po ng mabilis, Sa Isaiah, ito paborito ko itong i-exhort sa tithes and offering. Sabi niya, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Napakaganda, no? Kung willing at obedient tayo, na sumunod sa Diyos, walang gusto mong kainin na hindi mo makakain, in short. Ano pa po? Sa Deuteronomy, all the commandments that I have commanding you today, you shall be careful to do, that you may live and multiply and go in and possess the land which the Lord swore to give to your forefathers. Ito po sa mga Israelites, yung pinangako daw na bansa ay makukuha nila pag nanatili silang obedient. Ito pa, in-underline ko na lang, ang usapan po dito being obedient at kung ano yung magiging reward pag obedient po. You may prolong your days on the land. Gusto niyo po ba na mahabang buhay? Maging obedient tayo. Yun na lang sa doktor Nagpa-check up ka, mataas ang uric acid mo.
Mataas ang cholesterol mo, high blood ka. Ang sabi ng doktor, wag mo tong kainin, wag mo tong kainin, wag mo tong kainin, wag mo tong... Inumin mo ng gantong oras ng mga gamot mo. Pag hindi mo inobey yun, ano mangyayari sa'yo? Diba? Napakasimple! So, kung gusto po daw natin i-prolong ang ating buhay dito sa lupa, obey. Be obedient. And then, sabi pa po sa Deuteronomy 11:13-14, I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rains. So, yung season, yung lagi yan, automatic. At dalawa yung binigay na na tag-ulan. Di po ba meron lang sa ating panahon ng tag-ulan? Pero ito, magbibigay siya ng dalawang ulan para lang madiligan yung mga halaman ng mga Israelites during that time. Eh ngayon, bakit sumobra naman sa ulan? Bumabaha na. Sumobra ba ang obedience ng tao? Sumobra ang ulan? Ganun po ba yun? Ay, kayo na po ang sasagot. Ano po? Okay. Ano pa po sa Deuteronomy 28:9-11? Ang sabi, the Lord will make you abound in prosperity. Oy, blessing. Diba? Palakpakan tayo nga natin dyan. Amen? Pag-obedience po tayo. Pag-obedient tayo sa Diyos at sa Kanyang pinag-uutos, ayan, abound in prosperity. In the offspring of your body, uy, pati yung mga anak pala, kasama yan pag obedient tayo sa Lord. Okay? The offspring of your beast, kung may sinong may mga dito, bakahan, mga hasyenda ng kabayo, ng mga baboy, pigiri, manok, ayan pag nagiging obedience tayo sa Lord, pati pala yan, ipuproduce ng Lord. Maski yung crops, or yung product ng lupa, mga tanim, lahat pala yan. Siguro kahit di na ako maglagay ng pataba. Kasi yung obedience pala, nagsisilbing pataba. Tama? Kasi wala naman sinabing lagyan mo ng pataba Lagyan mo ng fertilizer Ang Lord ang siyang magpo-provide nun. Ano po yung pataba dapat na ibigay natin? Just be obedient to God. Ano pa? Sa Leviticus, ang sabi dito, I will give you rains ulit. Okay? In their seasons, so that the land will yield its produce, and trees of the field will bear their fruit. Indeed, your threshing will last for you until grape gathering. And the grape gathering will last until you sowing time. Nakuha nyo? Hindi na uubos. Yung kaban ng bigas mo, may ganito pa, sinasalinan mo na ulit. Yun lang yun. Continuous yung blessing sa atin ng Lord. Hindi nasasaid. Ayaw nyo po ba niyan? Eto pa. And live securely in the land. Napakagandang mabuhay ng may security. Yung ang iba gustong-gusto nila sa subdivision kasi may security guard, di ba? Pero napapasukan pa rin po ng magnanakaw. Yung kapitbahay namin, 2 na silang mga nanakawan. Napakasipag ng security guard doon, nagro-rondahan pa sila. Pero napasukan pa din po. May CCTV pa yung mga bahay nila, ha? But when you are obedient, ilang taon po namin hindi tinirahan yung bahay na yon, walang nawala kahit isa sa bahay namin. Ang nakatira lang po ngayon doon yung 2 anak ko at saka yung kasama namin sa bahay. Wala pong pumapasok. Lord, salamat sa protection. No? Salamat sa security. Just be obedient. Hindi mo kailangan mag-hire ng security guard, ng PSG. Ibibigay ng Lord yan. Just be obedient to God. Ano naman ang curse? Kapag hindi tayo obedient, baligtarin niyo po lahat ng binasa natin kanina. Kung nababasa niyo po yung Old Testament, lagi po nakakapture ang Israel pag sila'y nagdi-disobey sa Diyos. Nawawalan sila ng pagkain. Sila'y nasasakop ng mga bansa. Ginagawa silang alipin. Nire-rape ang mga babae nila. Ganun po. Kaya napaka-big deal sa Diyos ang pagiging obedient. Ayan obedience is a big deal to God
and so as disobedience. Kung big deal sa Diyos ang obedience at talagang pasasaganain niya ang buhay natin, no? Nandiyan ang protection, nandiyan lahat na ng imagine mong maganda sa buhay, ibibigay lahat ng Diyos yan. Eto naman, pag di ka nag-obey, niyo, bahala na kayo dyan. Alam nyo na yun. Diba? Hindi na po natin kailangang i-enumerate. Kung nakakaranas kayo ngayon ng maraming pasakit sa buhay, better check our lifestyle. Baka hindi na in accordance sa pag-obey or sa commandment ng ating Panginoon. Okay. Bakit po big deal? Si Moses, naalala nyo? Superb. Tinuturing na kaibigan ng Diyos, si Moses. Isang beses lang na hindi siya nag-obey. Ano po yun? Nung sabi ng Diyos sa kanya, kausapin mo yung bato para lumabas yung tubig at nang may mainom ang mga Israelita. Sa inis niya sa mga Israelitang sobrang kukulit. Pinukpok niya yung bato. Lumabas pa rin naman ang tubig. Yung katigas-tigas na ulo ng kanyang mga sumusunod sa kanya, nagkamal ng pagpapala yung tubig. Pero alam niyo po si Moses, anong naging parusa ng Diyos sa kanya? Sa history, di po ba? Egypt, ilang taon sa wilderness. Talagang ang pagpapala, lahat ng himala nangyari sa buhay ni Moses. And yet, sa isang disobedience niya na yon, napakasimple, hindi po siya nakapasok sa promised land. Dahil hindi mo ako sinunod. Hindi siya nakapasok sa... Anong reward niya na lang? Inakyat siya dun sa taas ng bundok? Ayan. Ayan ang promised land. Pero hindi ka makakapasok dyan. Napakasakit. Kaya napaka-big deal po ng disobedience. Wag po nating biru-biruin ang ating Panginoon. Siya po'y napakabuti, siya po'y napakabait. Pero tingnan niyo po ang mga example na to. Ano pa? Kay King Saul, yung unang-unang hari. 'Di ba? Yung unang-unang hari. Anong unang-unang ginawa niya? Disobedience. Nung nanalo sila sa gera, ang sabi ng Diyos, lahat patayin, lahat wala kang kukunin. Nakita niyo yung mga matatabang mga animals. Kinuha niya at i-offer niya daw kay Yahweh. Maganda po, di ba? Maganda 'yun, di ba? Pero nung kinausap siya ni Samuel, bakit kanya hindi mo sinunod ang Diyos? Anong parusa? Dahil hindi mo sinunod ang Diyos, iiwanan ka ng presensya ng Diyos. Parang automatic, hari ka, hindi ka na hari. Yun lang yun. Big deal, di po ba? Ang sabi niya, hindi, i-offer ko naman. Obedience is better than sacrifice. Ano man ang dahilan mo, tama man ang dahilan mo, pero pag hindi mo inobey ang sinabi ng Diyos, may sasapitin po tayo sa Diyos. At hindi po natin yan matatakasan. One way or another, it may be now or later. It will come to pass. Sino pa? Si Jonah. Diretso sabi ng Diyos, pumunta ka sa Nineveh at sabihin mo sa kanilang mag-repent sila. Tama po ba ang dahilan ni Jonah? Nakipag-argue siya. Tama lang naman po talagang patayin nyo na lang silang lahat. Sunugin nyo na nga, sirain nyo na nga yung lugar nila, silang lahat, kasi lahat sila masasama. Tama? May dahilan siya. Tama siya, di ba? Yung reasoning niya, tama. Pero anong sabi ng Diyos? Pumunta ka doon at sabihan mo lang sila, yun lang ang trabaho mo. Hindi pa rin sumunod, kinain ng malaking isda. Gusto nyo kainin ng malaking isda? Huwag na kayo pupunta ng dagat. Makain tayo ng pating. Hindi po. Pwera biro. Biruin nyo to. Akala natin mga kwentong lang to pambata. Pero totoong nangyari to. Kinain siya ng malaking isda. Dahil nandun siya sa dagat at talagang winawasiwas ng alon yung dagat,
Ang sabi ng mga lahat ng nakasakay, sino kaya dito ang may kasalanan? At bakit pinaparusahan tayo ng ganito ng Diyos? Sabi niya, ako yun, itapon niyo na lang ako sa dagat. Itinapon sa dagat, kinain ng isda, ibinalik kung saan siya inuutos. Nung sumunod siya, tapos ang problema niya. Minsan, pagsunod lang talaga eh. Kaya humahaba yung ating journey ng mga problema. Sumunod lang tayo, tapos na. Yung dapat na 3 years na pinagpa-pray mo, pag sumunod tayo sa Diyos, baka 1 month lang or 3 months lang, andyan na. O mamaya bukas na, andyan na. Imposible po ba yan sa Diyos? Walang imposible, basta obedient. Jonah, sino pa? Kanina mga disobedience. Ito naman sa obedient naman tayo. Si Job. Diba? Ay, mula pagkabata ni Job, hanggang tumanda siya, pati sa mga anak niya, naghahandog siya. Kasi nagwo-worry siya, baka mamaya may mga kasalanang nagagawa yung mga anak niya. Pero, tinest pa rin siya sa kanyang pananampalataya. Ang pinakapunot dulo, naging obedient siya sa Diyos, nag-trust siya sa Diyos, at lahat ng nawala sa kanya, nagdoble pa. Kahit na pa itong mismong asawa niya, sumpain mo na yung Diyos mo at nang mamatay ka na. Sa dami ng mga dinaranas mong problema sa buhay, biruin mo yan. Tamo yung katawan mo, puro galis ba tawag doon? Ano ba sa Tagalog ang boils? Pigsa. Ang sagot. Pigsaso daw. No? Ang dami mong mamatay ka na, inuud ka na. Pero hindi, ang sabi ni Job, sa kasaganaan lang ba natin pupurihin ng Diyos at hindi sa mga ganitong pagsubok sa buhay? Kapag ba dumaranas na tayo ng problema, excuse ba yon na hindi na tayo mag-obey sa pinag-uutos ng Diyos? Kapag ba marami kang problema, excuse yun na hindi ka dumalo ng gawain? Diba? Pag may kagalit ka, excuse yun na mang-isnab ka? At marami pang mga dahilan. Excuse ba sa opisina na galit ang boss mo sa'yo? Nasinghalan ka niya. Excuse ba yun na hindi mo gawin ang trabaho mo? Hindi po ba, di ba? Ba't terminate ka? Pero bakit ka patuloy na gumagawa kahit araw-araw yung boss mo nakasinghal? Wala na nga siyang maisilip sa iyo. Gumagawa lang ng dahilan para lang may maisilip sa iyo. Pero tuloy ka pa rin sa pag-obey sa kanya. Bakit? Kasi mayroong sahod. Bakit sa Diyos hindi tayo sumusunod? Mas matindi pa sa sahod ang ating tinatanggap sa kanya. Okay? Sino pa? Si Nathan. Nagkasala si King David dahil nagkaroon siya ng relationship kay Bathsheba. Etong si Nathan, sinabihan ng Diyos, pagsabihan mo si David. May dahilan po bang hindi sumunod si Nathan? Hari yun eh. Mamaya magalit sa akin, paputulan niya ako ng ulo. Posible. Di po ba? Pero nag-obey lang si Nathan. Hindi niya pinahaba yung Lord, ayoko kasi mamaya ganitong gawin sa akin eh. Lord, pwede next year ko na lang kasi may gagawin pa kasi akong ganito, ganyan. Hindi, automatic pinuntahan niya si Nathan at sinabi niya yung kasalanan. Anong naging bunga nun? Nagkaroon ng pagsisisi si David. At dahil sa pagsisisi ni David, nagkaroon ng maraming pagpapala at nagkaroon ng Haring Solomon. Nakita niyo po yung bunga ng obedience? Obedience sa sarili natin at dun sa pinapagawa ng Diyos. Let's say, sinabi ng Diyos, sabihin mo kay ganito. Pagsabihan mo si ganito. I-message mo to. Una, ikaw. Pangalawa, yung taong nakatanggap nung pinapasabi ng Diyos. Si Elijah, ang dami pong ginawang himala ni Elijah. No? Nagtago na nga to eh. Pero nung sabi ng Diyos, bumalik ka dun. Harapin mo si Jezebel at si King Ahab. Takot po siya. Pero sumunod. Sumunod pa rin siya. At dahil sa pagsunod niya, lahat ng mga Israelites na nakapanood ng himala dun sa Mount Carmel, nanumbalik ang pananampalataya sa Diyos. At hindi lang yon. Dahil napatunayan ng mga Israelita na ang Diyos nila ang tunay na Diyos, lahat ng mga fake na propeta doon, pinagpapatay sa harapan ng mga tao. Walang magawa yung mga tao. No? Sunod lang.
Although it will risk our life, kung ito ay pag-obey sa Diyos, hindi hahayaan ng Diyos yun. Yung akala mo, kasi mapapahiya ako pag ginawa ko to eh. Ay, kasi baka sabihin nila ganito. No, just follow the Lord. No? Kung ano sabi ng Lord, yun ang ituro mo sa pulpito, yun ang ituro mo sa pulpito. Ayan. Kanina, puro mga kasi yun, mga direct na kausap ng Diyos di ba? O eto, halimbawa natin, widow sa Serapta. Hindi to Israelita, hindi to mananampalataya. Nung pumunta siya doon sa lugar na yon, ang sabi ni Elijah, pwede bang pahingi ng tubig? O sige po, kukuha ko kayo ng tubig. Tapos sabi niya, sige, bago, bigyan mo na rin ako ng tinapay. Ang sabi ng widow, alam po ng Diyos ninyo na wala po talaga kaming tinapay. Ang meron lang ako, isang dakot ng harina at isang kapatak na langis. Let's say olive oil. Yan yung dati doon po ba? Nung lang sagot ni Elijah, basta lang, gawin mo kung anong gusto mong gawin mo yung sinasabi ko. Sumunod lang siya. Gumawa ng tinapay at binigyan si Elijah. Ang sabi pa po pala ni Elijah, sige, gawin mo ang gusto mong gawin, bigyan mo muna ako ng tinapay, tapos gawin mo yung gusto mong gawin. Kasi sabi ng Diyos ko, si Yahweh, na yung harina mo ay hindi mauubos at yung oil mo ay hindi mauubos. At nangyari nga po yun. So, sa simpleng obedience nitong widow na to, sa sinabi ni Elijah, si Elijah lang hindi po Diyos ang diretsong kausap niya at hindi pa siya mananampalataya. Naririnig niya lang si Elijah, napadaan lang doon. Pero sumunod siya. Antimano sumunod siya. Anong reward? Ay, gusto ko yun. Hindi na ako magtatrabaho. Laging umaapaw yung flour sa aking lagayan. Pati yung oil. Meron pa dyan Actually, ang dami po talaga dapat i-example. Yung sa olive oil din, yung kay Elisha naman po ito. Yung isang estudyante ni Elisha namatay. No? Ngayon yung asawa niya, lumapit kay Elisha. Sabi niya, Prophet Elisha, yung asawa ko po namatay. Wala po siyang iniwang ari-arian sa akin. Ngayon po, yung pinagkakautangan niya, kinukuha yung mga anak ko para gawing alipin. Anong sabi lang ni Elisha? Anong meron ka sa bahay mo? Isang kapatak na oil. O sige. Pumunta ka sa lahat ng kapitbahay mo, humingi ka ng mga bote. Pagkatapos, isara mo yung pinto at ibuhos mo yung oil. Lahat ng mga jar na meron kang nakolekta, ibuhos mo ng ibuhos. Ginawa nga po niya yun. Ang sabi niya sa mga anak niya, nangolekta, sinara ang pinto at ibinuhos. Dire-diretso po yun. Tumigil lang ang pag-apaw ng oil nung wala ng masalinan. Imagine, itong mga pangyayaring to sa Bible, sa iisang obedience. Pwede naman yung sabihin, eto namang Elisha na to. Pwede naman siyang maghimala ng antimano siya na Bakit ako pa? Hindi nga ako. Anong kapangyarihan ko? Diba? Sila naniniwala sila kay Elisha noon kasi marami nang himalang ginawa si Elisha. Bakit ako pa? Di na lang niya ginawa, binigyan na lang niya ako ng oil. Ayan na. Alam niyo po yung oil na yon na ipambayad sa lahat ng utang nila. At meron pa sila na ikinabuhay nila. So, walang naging alipin sa kanyang mga anak. Ganun po ang Diyos kapag ka nag-o-obey tayo. Sa Malakay, eto pinakamahirap dito, di ba? Pagdating sa pera, ang sabi sa Malakay, dalhin ninyo ang inyong ikapu. Bring your tithes in the storehouse, so there may be food in my storehouse. Di po ba? And then, ang sabi niya, see to it if I will not pour out, open out, sabi niya, the doors or sa windows ng heavens at ibuhos daw ang masaganang pagpapala. Ito madalas nating marinig, di ba? Kapag sa tithes and offering na, ito lagi yung ito lagi yung exhortation about tithing.
Kaso, yung mga tao, attentive sila pag dun sa ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala ng walang sukat kalagyan. Naku, sarap sa pandinig. Handa ko na yung mga maleta ko kasi pupunuin pala ng Diyos ito ng mga pagpapala. Nakalimutan, yung unang portion, bring your tithes muna. Doon ka na sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala ng walang sukat kalagyan. Excited siya dun. Teka muna, meron muna dito sa una. May gagawin muna tayo. Lagi pong may prerequisite ang Lord. At napatunayan ko po yan madalas. Ang sabi ko nga po sa inyo, mula noong sinunod ko to, nag-obey ako dyan, nakita ko yung masaganang pagpapala ng Diyos. Regardless po kung anong sitwasyon, ang pagsunod, hindi lang dun sa panahon na masagana ka. Ang pagsunod, even sa panahon ng wala ka. Yung pong babae sa New Testament, na naglaglag ng 2 coin, mas nalugod ang Diyos dyan. Kasi hindi lang siya nagbigay ng ikapu, ibinigay niya lahat ng meron siya. Ibinigay niya pati puso niya. Pati buhay niya. Bakit? Yun na lang ang last na pagkain niya siguro Meron po akong testimony dito sa about giving. At nakita ko kung papaano ka, pag naging obedient ka sa Lord, sa kanyang mga salita, hindi ka makukulangan. Nagkasakit po si Tatang. Ilang linggo din po siyang labas-pasok sa ospital. Yung final po, na-stay na siya sa ospital dahil nagkaroon na siya ng COVID. Tapos hanggang sa maraming nilabas namin sa private hospital, nilipat namin sa government hospital, same din po ang mga gastos. In short, gastos. During that time, aamin po ako sa inyo, dalawang puso po ako. It's either to give my tithe or keep it. Kasi kailangan nung panahon na yon. Ang mga kapatid ko nawalan ng work kasi COVID-19. So sabi ko kay Bernard, nakapagbigay ba ako ng tithes nung nakaraan? Oo, sabi niya, okay. Kaya ko lang tinanong yun, kasi gusto ko nang sabihin sa kanya, di muna ako magbibigay itong buwan na to. Pero po ang lakas ng conviction sa akin, no, even sa times ng trouble mo, ngayon mo mas mahigit na mapapatunayan na ang Diyos ay tapat kapag ikaw ay naging obedient. I still gave my tithe. Nabayaran po namin yung sa hospital, 180. And then sumunod, meron na naman. Ito nga po sa government hospital. Nung nasa government hospital na si Tatang, in-inject na sa kanya yung lahat ng mga sinasabing gamot. Remdesivir po ba yun? 16,000 per tusok, 10 tusok. At meron pang gamot na para dun sa kanyang oxygen sa blood, 15,000 per tusok. 6 na beses daw po yun. Puro 1,000, no? Araw-araw yun. Sabi ko, mag-file kaya ako ng loan sa company. Ikaw, sabi niya, kasi sabi nung doktor, nakausap namin, 500,000, gagaling yung tatay ko. Sabi ko, sige, na-intube pa siya. Okay, sige, tatlong buwan na ang kukunin ko para siguradong may pambayad na. Sinabi ko na po kay Bernard yun para handa siya na yung aking sasahurin ng 2 o 3 buwan, kung aabot man ng 700 o 1 milyon yun, pupunta po doon ang sahod ko. In short, eto na. Sumahod na naman. Sumahod na naman po, no? 22, sumahod na naman. Hawak ko yung tithe ko. Pangalawa, kasi yung palang sa September, naglalabas na kami ng pera eh. Eto na naman, dumating na naman tong sahod para sa October. Hawak ko po. Sabi ko, Lord, baka pwedeng hindi ko na muna ito ibigay. Kasi wala talaga akong ibang aasahan sa mga kapatid ko. And yet, naglalaban yung puso ko.
Ibinigay. Tapos, ato na, nung namatay na si tatang, sabi ko, Lord, sinunod ko naman yung lahat ng gusto mo, at kinuha mo si tatang. Pero sabi ko, alam ko naman na safe na siya sa'yo. In short, tinanggap ko. Alam niyo po, after nun, a week, nagtagal po kasi yung tawag dito, yung bill. Kasi kailangan nung birth certificate ng tatay ko na nakalagay na danting. So, in short, nung nailabas na po yon yung lahat ng mga birth certificate, tsaka pa lang po nilabas yung bill. Praise God po, wala kaming binayaran sa government hospital. 0. Wala kaming binayaran. At ano pang maganda doon? Yung lahat ng mga tumawag sa akin na mga kasama ko sa opisina, Irene, if you need help, just let me know. Meron pong isa doon, sabi niya, yung time po yun na namumroblema pa ako sa pera, ha. Sabi ko, just in case I need, here's my account number. Yung iba po, nung in-announce na ng boss ko na namatay, may email na po sa company na ang tatay ko namatay. So, ang dami pong tumatawag, yung iba hindi ko talaga sinasagot. Kasi kada sagot ko, umiiyak lang po ako, wala naman akong masabi. Kaya hindi ko na sinasagot. So, to make the story short, dahil po dun sa pagsunod ko sa Diyos, being obedient sa Lord, ang dami pong nagpadala sa account ko ng pera. Hindi lang sa account ko, tinanong nila, Irene, do you have STC? STC Pay? Yes, I have. Sa STC, mas mabilis po, di ba? Kasi yung phone number mo lang naman ang re-register nila, papasok na. Yung buong sahod ko po, higit pa doon, ang natanggap ko galing sa kanila. So really, God is good. Yung 10% ng sahod ko ay ibinigay ko, sumunod ako sa Lord. Higit pa, times 10, times 15 pa ang bumalik sa akin. Mahigit pa po sa isang buwang sahod ko ang bumalik sa akin. Kaya ang obedience po sa Lord, napatunayan ko na hindi lang sa giving, even hindi mo maipakita sa tao na you are sorry for them. You keep on praying for them, then the Lord is going to give you peace. Yung true joy nasa puso natin. No? Alam mo na ang tao, sa likuran mo may sinasabi, doon may kontra sa'yo, dyan sa harapan mo may kontra sa'yo, yung kapitbahay mo, kaaway mo, sa opisina mo, meron ka ring hindi kasundong mga nurses dyan, mga inggiterang frag na hindi mo maintindihan, no? Just don't mind. Just follow God. Just trust God. Kasi po, yung ating pag isa-summarize natin, yung verse natin dito, if you abide in me, and then keep my commandments, and then that your joy may be full, napakadali. Abide in me means just trust God. Just trust God. And then to keep my commandments, just obey. Kaya po yung kanta kanina, sabi ko sa inyo, nagbuo siya ng message ko. Just to trust and obey. Pag nag-trust and obey tayo, yung full joy ay ibibigay. Napakalinaw po niya dyan sa verse na yan. No? And then, yung kanina, yung verse na ginamit sa aming Don't Watch, trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. The word trust, malinaw. Yung submit, ibig sabihin, obey. So maraming verses sa Bible na nagsasabi, we have to trust God and obey God. Napakadaling magkaroon ng life and a life to the fullest if we obey God and if we trust God. Reminder, madali bang mag-obey? Hindi. Madali bang mag-trust? Hindi. Pero bakit in-emphasize ng Lord doon? Una is trust. Trust in me. Balik ko lang po ha. Abide in me. Ibig sabihin, trust in me. Inuna niya yung sarili niya. Me muna, bago yung commandments. Kasi when we trust someone, madaling sumunod sa mga commandments niya. Tama po ba?
if we trust our company, dahil may pangalan ng kumpanya natin, madaling sundin yung rules and regulation ng company. Therefore, if we trust God, nananampalataya ka sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya, then, pati yung obedience magiging madali when we trust God. Kaya unahin natin, napakalinaw, ng Diyos to abide in me. Sa Kanya muna, bago niya isinunod yung commandments. Kasi mahirap sumunod sa taong hindi natin pinagkakatiwalaan. In church, kung hindi natin pinaniniwalaan or tinatrust yung mga leaders, then, mahihirapan tayong mag-obey. Kaya ang sabi dito, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Hindi mo matrust yung kapitbahay mo, hindi mo matrust ang kasama mo sa trabaho, hindi mo matrust ang leaders, then, focus your eyes on Jesus. Kasi sa Kanya, palagay ko, wala na tayong maipipintas pa. Walang pagkukulang, walang pagkakamali ang ating Panginoong Jesucristo. There is no reason na hindi tayo mag-trust sa Kanya. If then and again, the leaders may have lapses, no? Or mga kapatid, may mga lapses, kapatid mo sa bahay, kasama mo trabaho, they may. But then, ang laging instruction sa atin, no, to trust God. Fix our eyes on Jesus Christ. If we fix our eyes on Jesus, madali ang obedience. Kasi mismong si Jesus Christ, kaya niya nagawa lahat ng nagawa niya. Lahat ng pasakit tinanggap niya. Bakit? Kasi may focus siya. Yung joy na nakaset before sa Kanya. Ano yung joy niya? Joy for us to be saved. Yung joy niya is for us to be saved. Therefore, we have to focus on Jesus na gumawa ng paraan for us to be saved. Gumawa ng paraan for us to inherit the kingdom of God. To be part ng heavenly kingdom. So again, I'm telling you, fix your eyes on Jesus Christ. Kalimutan mo na lahat ng mga nasa paligid mo. Kalimutan mo na lahat ng problema mo, lahat ng issue. Just fix your eyes on Jesus. And it will be easy to do His will, to do His commandments, and you will see the full joy na pinapangako niya. Let us all pray. Hallelujah. Hindi daw God, ang hirap magtiwala. Sa tao, kahit mahal pa namin sa buhay, napakahirap magtiwala. Kasi maraming beses, bumabagsak, Panginoon. Nagkukulang, nagkakamali. But then, again, Lord, salamat po sa reminder mo that to fix our eyes on you alone. And in fixing our eyes on you alone, it will be easy maging ang pagsunod namin sa iyong mga kautusan. Maraming salamat for the open secret na ibinigay mo sa amin, that the key to have a joyful life is for us to abide in you and to obey you in all our ways. Kaya Lord, maraming salamat po sa katuruan sa araw na to. Hayaan mo, Panginoon, ma-rebuild sa puso namin ang tunay na pagtitiwala at tunay na pagsunod sa iyong mga salita upang maranasan namin itong full joy na ipinangako mo. Kaya Lord, maraming salamat po. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen.